Ayan guys, kita nyo guys, vibrate talaga, lakas. Naka-on ng aircon. Naka-on ng aircon. Vibrate. So, unang-una kong dinadiagnose dito guys is yung ito. Kaya pakiramdaman ko yung under ng makina sa magitan ng vacuum leak. So, ang ginawa ko ngayon tawag niya na yan. So, ayan na guys. Okay na yung tira. May reading na rin na 0.7 na volts hanggang ng 1 TPM. Activate yung idle lock niya. So, okay na. So, RPM natin. Okay. Okay na. Pagpalang araw guys, another client na naman tayo na Suzuki na minivan K6A engine. So ang problema, nanginginig, malakas yung vibration ng engine. So samahan nyo ko sa basic pointers tutorials kung paano natin may address yung concern. So ang problema daw is once na mag-on ng aircon, babagsak yung binor. Tapos paggabi, may karga ng mga tao, mga 4 na tao, and then naka-on ng aircon, naka-on ng ilaw. So yung engine automatic na mamatay. So mabigat yung ikot ng makina. So samahan nyo ko sa basic pointers guys kung paano natin may address. May ituturo ko sa inyo yung basic pointers tutorials kung ano yung dapat natin gawin at ano yung dapat yung titirahin. Okay? So sana meron kayong background ng tutorial about sa tawag yan na voltage reading, kasi dito po mga karamihan na nagkakaroon ng problema sa reading ng voltahe ng sensor nya. Okay, so tara, let's start. Let's do it. Pasok. So, ngayon guys, ang problema nito is inandar natin yung makina. Ang gagawin natin, papakiramdam naman natin kung ano yung inig. Ayan guys, kita nyo guys, vibrate talaga, lakas. Naka-on ng aircon. Naka-on ng aircon. Vibrate. So, yan ang problema. Okay. So, in-on ko na yung aircon, tapos naka-on na rin yung yung fan. Ayan. Para malaman natin yung inig ng makina. Sa ganitong sistema, hindi mo makikita yung vibrate. So, nangyayari, marating na yung vibration sa tuwing tawag yan, paahon ka na, at saka yung under ng makina paakyat. So, hirap na siyang marangkada. So, nangyayari, nanginginig. After nanginig yan, mamamatay na kusa. So unang-una kong dinadiagnose dito guys is yung ito. Kaya pakiramdaman ko yung under ng makina sa magitan ng vacuum leak. So ang ginawa ko ngayon tawag niya na yan, nakikita nyo, binunod ko yung kanyang idle lock para tumaas ang RPM. So which is ibig sabihin, kailangan siya ng supply ng RPM magitan ng hangin. So ang gagawin natin, isasarado ulit natin. Titingnan natin kung ano mangyayari sa makina, kung mamamatay ba o hindi. Yan, kita nyo. Yan. So hindi niya kaya yung kulang na supply ng hangin. So mamamatay na talaga siya. Okay, so ang gawin natin, i-undergo natin yung engine scan, tapos i-manual na natin kung ano dapat yung step by step tutorial. Hindi ko pa mabidyohan lahat, pero makuha nyo lang yung basic pointers. At least may idea na kayo. Okay? So, sige, tara. Let's start guys. So, scan natin. Yan, select brand. Enter. Okay. Tapos hanapin mo yung Suzuki. Ansel GB700 ang gamit natin guys. Yan, enter. Communication, please. Waiting. Yun, nakaw ng susi. So, and read fault codes. Enter. No fault code. No fault code. So mangyari guys, kita nyo naman walang code lumawas pero merong problema. So gagawin natin, i-manual natin yung sistema. So sige, yun yan, i-back ko na lang. Okay, so gawin natin, magmano-mano tayo. Vibrador, blood pink, Ferrer. Okay, so walang code lumabas, ibig sabihin guys, mano-mano gagawin natin sistema.
So tatanggalin natin yung spark plug, magpapalit tayo ng spark plug, tapos diretso change oil na rin para isang tira lang dahil sobrang dumi. Okay, tapos ililinisan natin yung yung kanyang injector tatlo, tapos i-voltage reading natin to, so para makita natin anong problema. Okay, tapos yung air cleaner nya gawin natin, hahangin na natin. Sige, let's do it. Kaya so nakikita nyo talaga na although hindi pa naman siya sira, pero subject for replace na siya. Bakit? Dahil surplus ito, hindi pa talaga siya napapalitan. So kailangan talaga napalitan na. Okay, so kapit natin guys, and then diretso na tayo. Okay, so ayan guys, stop. Marami na masyado, so kailangan din magpalit. Okay, so tapos na tayo sa spark plug guys. Ang gagawin naman natin yung kanyang injector. Lilinisan naman natin isa-isa para sureball talaga na maganda yung spray. So tara, let's go. Basic pointers, makikita nyo guys yung paano tayo maglilinis. Meron ka nabibili niyan sa Shopee at saka dyan sa Lazada. Yung kanyang tawag niyan, yung tools. Okay, so makikita nyo yung unang spray natin talagang hindi pantay ngayon. Even na, pantay na siya. So ibig sabihin guys, automized na yan. Pag ganyan, ibig sabihin malinis na yan. Tatlong injector yan. Kailangan talaga lahat yung tatlo is pantay-pantay yung kanyang spray. Makikita nyo naman, dapat ganyan automized fuel ang lalabas. Okay, so yun yung mga basic pointers guys para alam nyo kung paano maglilinis ng injector. Sa susunod, kaya nyo nang tirahin kahit mag-DIY lang. Okay, so next step natin gagawin, ikakabitan natin yan. So nakabitan natin guys, ang gagawin natin sunod gagawin is maglilinis tayo ng throttle body at mag-undergo muna tayo ng change oil. Okay, so tara, let's go. Start. And then after that guys, so magbo-voltage reading na tayo. So kukunin natin yung reading ng voltahe ng TP, yung kanyang total position, tapos yung kanyang idle lap at saka yung kanyang mga sensor guys. So hindi man tayo mabidyohan isa-isa, mahalaga makuha nyo ng basic pointers, panalo na. So let's start. Basic pointers pa rin, pag magbo-voltage reading kayo, kailangan yung makina nyo is naka-on. Okay, so kailangan umaandar yung lahat ng system, gumagana yung kanyang TPS, yung kanyang sensor ng kanyang idle lap. So para makuha nyo yung tamang setup guys. So dito kasi sa pag voltage reading, kailangan meron kayong idea na talagang background o checking sa voltahe ng reading ng kanyang bawat sensor, na mula sa ECM to sensor and then sender to ECM. Okay, so yung mga basic pointers guys na kailangan nyo matutunan. So malaking tulong yun pag nakuha nyo yung mga bagay na yun. Okay, so let's start na. Okay, so itong voltahe na to na 4.5 or 4 volts to 5 volts ay nagmumula ito sa tinatawag na kanyang TPS na sender na voltahe na 5 volts. And then yung kanyang pinaka-center na sender is ang pinaka-maximum niyan is 1 volts, which is consistent sa kanyang TP yan guys, sa throttle position sensor. So dapat hindi siya nagbabago once hindi ka nag-idle. Pero kung nag-idle ka, magbabago yan to 3 volts. Okay, so yun mga basic pointers guys. And then
pag mag-ano ka naman nito, pag mag-check ka naman ito, kailangan alam mo yung voltahe. Dapat nagbabago yan ng 0.9 to 1 volts once na ginagalaw mo na yung accelerator. So maglalaro yan ng maximum ng 1.2 volts, okay, to 2 volts yan siya guys. So yan yung mga dapat yung matandaan sa TP. Okay, so yung sensor kasi pag once na hindi mo alam yung voltahe, hindi maglalaro ng maayos yung ECM mo, so magluloko-loko talaga yung kanyang sistema, especially yung kanyang idle up. Pag walang supply ng 12 volts saka negative yun, automatic na yun, may problema yun. So next move naman guys, nakita namin yung idle up, hindi ko lang na-videohan yung kanyang idle up voltage is walang negative supply from ECM. Dapat yung ECM ang bibigay ng supply mula sa ECM to idle up. So nangyari guys, pag on mo ng aircon yung idle up, walang supply ng negative, so which is dapat isa-supply yun ni AC. So nangyari, walang binabatong sender, so mangyari hindi gumagana yung idle up. So ang gagawin natin, magko-connect kami ng tinatawag na idle up wiring. So yung kanyang gagawa kami ng sariling sistema ng supply doon guys, para mag-function yung kanyang tinatawag na idle up. Okay, yung kanyang dagdag na hangin para doon gumana yung kanyang tinatawag na accelerator, mas lalong tumasok ang PM, yung RPM na umangat. So ayan po guys, mag-install muna kami, and then after that check natin kung ano mangyayari sa gagawin nating sistema. Okay, so let's go natin guys. Maglalagay na tayo ng relay para sa kanyang idle up doon, para makarecover yung kanyang persa. So dito tayo kukuha ng linya. Ano siya ba? Ilay lang mo. Yan, dito kukuha na ng linya para sa kanyang trigger tsaka sa kanyang positive, which is dito. Pwede man dito Brad. May supply dyan. Kaning pula, pwede man. Diyan ka na lang kumuha. Pag medyo malapit. So yan, mag-assemble mo tayo ng idle up sa kanyang supply para mag-activate yung kanyang idle up guys, dahil walang supply yung kanyang idle up na negative. So gawin natin, i-connect natin sa kanyang idle up ng kanyang trigger is sa 86 na linya ng relay, yung kanyang aircon para sumabay doon. Okay, so sige, set up muna kami tapos balik kami. And then yung kanyang nilagay natin na idle up, ayun yung wiring. Nalagay tayo ng idle up guys para mag-activate yung idle up nya. So okay na. So next move natin gagawin is magtatanggal na tayo ng buong throttle body. So ang gagawin natin dito guys, lilinisan na natin yung kanyang buong loob ng kanyang throttle body para makita nyo rin yung kung ano yung laman na tatawag na mechanical na maliit doon sa kanyang IACB guys. Meron doon mechanism. So tara, para makita nyo, let's go. Fast forward lang natin para mas mabilis. Let's go, tara. Okay, so ito na yung tinatawag na throttle body assembly guys. So tatanggalin natin yung mano-mano, yung tinatawag na yung manual na pinaka controller ng IECB guys. So wala tong connection na wire, wala tong connection din na mga nakakonect sa makina, kundi ito ay para silang thermostat. So thermostatic assembly lang yun na dito guys. So magitan ng temperature, ng init, doon yun magkakaroon ng function. Okay, so tanggalin natin para makita nyo actual kung ano yung sasabi natin guys. So kailangan natin na tanggalin o yung kanyang mechanical na sa kanyang idle up, which is ito naglalaro din ng tatawag na yung play ng idling. So pag hindi to gumagana, nagkakaroon talaga ng problema yung kanyang idling guys. So marami siyang basic pointers na dapat mong matutunan once na magtatanggal ka ng throttle body. Kailangan ito nilinisan yan. Okay, kailangan meron siyang magandang play, kasi kung wala siyang play na maganda, doon na nagkakaproblema. So kailangan mo tanggalin yung carbon build-up, mga lahat ng mga nag-stack dyan na dumi. So kailangan matanggal yan lahat guys. Kasi pag hindi mo matanggal yan, magkakaroon ng stack up. So hindi siya magka-function ng maayos, which is controlled by temperature. Okay. After cleaning, ang gagawin natin maglilinis na tayo ng buong throttle body. So tanggalin natin guys yung kanyang IECB. So ayan po yung mechanism ng IECB guys. Ayan. So kailangan mo talagang baklasin yan. Sapagkat pag hindi mo binaklas yan,
Although malinis naman siya, pero kailangan pa rin siyang linisan dahil nababarahan yung kanyang mga air passage, especially doon sa kanyang idling system. Once na inon mo yung aircon, kailangan mismo yung tawag yan, yung ECB passage ay gumagana siya ng maayos. Okay, so kailangan siya linisan. And then after that guys, so ikakabit na natin yung kanyang temperature na sa idling system na kanyang ECB. Okay, so tara, let's go. Okay, so we are almost done guys. So magkakabit na tayo ng buong throttle body assembly. So tara, let's go. Kabit na natin guys yung idle lamp. Okay na rin yung lahat ng ginawa natin. Nag-change oil na tayo, naglinis na tayo ng injector, and then yung mechanism nito, makikita nyo dito yung source ng hangin ng idle lamp. Dito ko na nilagay, binutasan ko na lang ito para dito na siya dadaan. Okay, para hindi makahigop ng hangin na na galing sa labas, mismo dadaan siya dito sa air cleaner. Okay, so start natin makina guys para makita natin kung ano kalalabasan. Okay, start natin makina, check natin kung okay. So medyo okay na yung andar. Ang gawin natin, i-on natin yung aircon. Tingnan natin kung magbabibrate o ba. So ayan, nakita nyo wala nang vibrate. Medyo tining na yung andar. Okay na siya. Ayan, wala na. So RPM natin. Okay na. So at least yan na guys, okay na yung tira. May reading na rin na 0.7 volts ang kanang 1 TPS. So naka-on yung aircon, tapos tawag yan yung number 1 lang, and then yung kanyang nilagay natin na na idle lamp or RPM natin. Okay. So okay na. So yun lang. Ang ating birador, Brad Team. So maraming salamat guys sa lahat ng mga walang sawang suporta at sa lahat ng mga nagtatanong. Comment na kayo sa ating comment section. So magre-reply tayo ano man ang ating makakaya. At hindi ba natin ma-reply na ngayon o bukas, basta sinabi ko ma-reply din lahat ng mga katanungan nyo. So yun lang guys. Maraming salamat sa inyo lahat. Please comment lang kayo sa mga tanong nyo, ano mga concern about sa engine. So please share my video and then bye bye. Yun lang. God bless. See you.